Sa ating pong mga bulletin na hawak, nariyan po ang ating pag-aaralang Lord's Day. Heidelberg Catechism, Lord's Day 34. At yan ay may 4 na tanong at sagot, 92, 93, 94, and 95. Sundan ninyo ako ng inyong paningin. Ito ay aking babasahin. Tanong 92, ano ang kautusan ng Diyos? Sagot, binigkas ng Diyos ang lahat ng mga salitang ito sa Exodo Kapitulo 20, Deuteronomy chapter 5, na sinasabi, ako ang Panginoon mong Diyos na naglabas sa iyo sa lupain ng Ehipto mula sa bahay ng pagkaalipin. Kanyang unang utos, huwag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos sa harap ko. Pangalawa, huwag kang gagawa para sa iyong sarili ng inukit na larawan o ng anumang kawangis ng anumang nasa langit sa itaas o ng nasa lupa sa ibaba o ng nasa tubig sa ilalim ng lupa. Huwag mo silang yuyukuran o paglingkuran man sila, sapagkat akong Panginoon mong Diyos ay Diyos na mapanibughuin, na aking pinarurusahan ng mga anak dahil sa kasamaan ng mga magulang hanggang sa 3 at 4 na salinlahi ng mga napopuot sa akin. Ngunit pinagpapakitaan ko ng wagas na pag-ibig ang libu-libong umiibig sa akin at tumutupad ng aking mga utos. Pangatlo, huwag mong babanggitin ang pangalan ng Panginoon mong Diyos sa walang kabuluhan, sapagkat hindi po walang sala ng Panginoon ang sino mang gumagamit ng kanyang pangalan sa walang kabuluhan. Pang-4, alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ingatan itong banal. 6 na araw kang gagawa at iyong gagawin ang lahat ng iyong gawain, ngunit ang 7 araw ay Sabat sa Panginoon mong Diyos. Sa araw na ito ay huwag kang gagawa ng anumang gawain, ikaw o ang iyong anak na lalaki, ang iyong anak na babae, ang iyong aliping lalaki, ang iyong aliping babae, ang iyong mga baka, ang dayuhang nasa loob ng iyong mga pintuan. Sapagkat sa loob ng 6 na araw ay ginawa ng Panginoon ang langit at lupa, ang dagat at lahat ng naroroon, at nagpahinga sa 7 araw. Kaya binasbasan ng Panginoon ang araw ng Sabat at ginawa itong banal. 5, igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina, upang ang iyong mga araw ay humaba sa lupaing ibinibigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos. 6, huwag kang papatay. 7, huwag kang mangangalan niya. 8, huwag kang magnanakaw. 9, huwag kang magiging sinungaling na saksi laban sa iyong kapwa. 10, huwag mong iimbuti ng bahay ng iyong kapwa. Huwag mong imbuti ng asawa ng iyong kapwa o ang kanyang aliping lalaki o ang kanyang aliping babae o ang kanyang baka o ang kanyang asno o ang anumang bagay ng iyong kapwa. Tanong 93, paano hinati-hati ang mga kautosang ito? Sagot, sa 2 tapyas na bato. Ang una na itinuturo sa atin kung paano nararapat na makitungo sa Diyos. Ang pangalawa, kung ano-ano ang mga tungkulin sa ating kapwa. Tanong 94, ano ang hinihingi ng Diyos sa unang utos? Sagot, na ako, kung paanong taus-puso kong hinahangad ang kaligtasan ng aking sariling kaluluwa, iwasan at layuan ang lahat ng Diyos-Diyosan, pangkukulam, panghuhula, pamahiin, pananalangin sa mga santo o ng iba pang mga nilalang, at matuwid na makilala ang tanging tunay na Diyos. Magtiwala lamang sa Kanya na may kapakumbabaan at pagtitiis. Magpasakop sa Kanya. Umaasa sa lahat ng mabubuting bagay buhat lamang sa Kanya. Ibigin, matakot, at lumuwalhati sa Kanya ng buong puso ko, upang aking talikuran at iwanan ang lahat ng mga nilalang, sa halip na magawa ko maging ang kaliit-liitang bagay na salungat sa Kanyang kalooban. Tanong 95, ano ang pagsamba sa Diyos-Diyosan? Sagot, ang pagsamba sa Diyos-Diyosan ay ganito, sa halip o bukod sa iisa at tunay na Diyos na ipinahayag ang Kanyang sarili sa Kanyang salita, ang bumuo sa isip
o magkaroon ng anumang bagay na dito inilalagay ng mga tao ang kanilang pagtitiwala. Tumunang naman tayo sa ating mga Biblia. Buksan natin ito sa aklat ng Mateo, Kapitulo 5. Matthew, chapter 5. Basahin natin ang unang 12 talata. Ganito ang sabi, nang makita ni Jesus ang napakaraming tao, umakyat siya sa bundok. At pagkaupo niya ay lumapit sa kanya ang mga alagad niya. At binukan niya ang kanyang bibig at tinuruan sila na sinasabi, mapapalad ang mga dukha sa espiritu, sapagkat kanila ang kaharian ng langit. Mapapalad ang mga nahahapis, sapagkat sila ay naaaliwin. Mapapalad ang mga mapagpakumbaba, sapagkat mamanahin nila ang lupa. Mapapalad ang mga nagugutom at nauuhaw sa katwiran, sapagkat sila ay bubusugin. Mapapalad ang mga mahabagin, sapagkat sila ay kahahabagan. Mapapalad ang mga may malinis na puso, sapagkat makikita nila ang Diyos. Mapapalad ang mga mapagpayapa, sapagkat sila ay tatawaging mga anak ng Diyos. Mapapalad ang mga inuusig dahil sa katwiran, sapagkat kanila ang kaharian ng langit. Mapapalad kayo kapag kayo ay nilalait, inuusig, at pinagsasabihan ng sari-saring kasamaan na pawang kasinungalingan dahil sa akin. Magalak kayo at magsaya, sapagkat malaki ang gantimpala ninyo sa langit, sapagkat gayon din nila inusig ang mga propeta na nauna sa inyo. Tumungin naman tayo sa chapter 6. Basahin natin mula verse 19 hanggang 34. Ito ang sabi, huwag kayong magtipon ng mga kayamanan para sa inyong sarili sa lupa, na dito ay naninira ang bukbok at ang kalawang, at ang mga magnanakaw ay nakakapasok at nakakapagnakaw. Kundi magtipon kayo para sa inyong sarili ng mga kayamanan sa langit, na doon ang bukbok at ang kalawang ay hindi makapaninira, at ang mga magnanakaw ay hindi rin makakapasok ni makakapagnakaw. Sapagkat kung nasaan ang iyong kayamanan, naroon din naman ang iyong puso. Ang mata ang ilawan ng katawan. Kung tapat ang iyong mata, ang buong katawan mo'y mapupuno ng liwanag. Ngunit kung masama ang iyong mata, ang iyong buong katawan ay magiging kadiliman. Kaya kung ang liwanag na nasa iyo ay kadiliman, anong laki ng kadiliman? Walang makapaglilingkod sa dalawang Panginoon, sapagkat kapupuotan niya ang isa at iibigin ang ikalawa, o magiging tapat siya sa isa at hahamakin ang ikalawa. Hindi kayo makapaglilingkod sa Diyos at sa kayamanan. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mabalisa sa inyong buhay, kung ano ang inyong kakainin, kung ano ang inyong iinumin, kahit sa inyong katawan, kung ano ang inyong isusuot. Hindi ba higit ang buhay kaysa pagkain at ang katawan kaysa damit? Tingnan ninyo ang mga ibon sa himpapawid. Hindi sila naghahasik o gumagapas o nag-iimbak man sa mga kamalik, ngunit pinapakain sila ng inyong Ama na nasa langit. Hindi ba higit na mahalaga kayo kaysa kanila? Sino sa inyo na dahil sa pagkabalisa ay mapapahaba ang kanyang buhay? At bakit kayo nababalisa tungkol sa pananamit? Pansinin ninyo ang mga liryo sa parang, kung paano silang lumalaki. Hindi sila gumagawa o humahabi man. Gayon may sinasabi ko sa inyo, kahit si Solomon sa buong kaluwalhatian niya ay hindi nakapagdamit ng tulad sa isa sa mga ito. At kung gayon binibihisan ng Diyos ang damo sa parang na ngayon ay buhay at sa kinabukasan ay itinatapon sa kalan, hindi ba lalo niya kayong bibihisan o kayong maliliit ang pananampalataya? Kaya wag kayong mabalisa na magsasabing, ano ang aming kakainin? O ano ang aming iinumin? O ano ang aming isusuot?
sapagkat hinahanap ng mga hintil ang lahat ng mga bagay na ito. At batid ng inyong Ama sa langit na kailangan ninyo ang lahat ng mga bagay na ito. Ngunit hanapin muna ninyo ang kaniyang kaharian at ang kaniyang katwiran, at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Kaya huwag ninyong alalahanin ang bukas, sapagkat ang bukas ang mag-aalala sa kanyang sarili. Sapat na para ngayon ang kabalisahan sa araw na ito. Purihin ang Panginoon sa kanyang mga salita. Mga minamahal na kapatid sa ating Panginoong Hesukristo, totoo namang lahat tayo rito ay mayroong hangaring maging masaya, maging maligaya. Sino ba naman ang ayaw na maging malungkot ang kanyang buhay? Ngunit ang tanong sa atin, paano tayo liligaya? Paano tayo magiging masaya? Marami ang nagsasabi, para raw maging masaya ka, kailangan mo ng mababait na kaibigan. Maraming mababait na kaibigan. Kailangan mo ng magagandang karanasan o experience. Kailangan mo ng maraming pera para ikaw ay maging masaya. At kailangan mo ng respeto sa ibang tao para masabi mong ikaw ay magiging masaya. At madalas nating marinig ang salitang basta masaya ka, susuportahan kita. San nga pagka kausap ko si Mrs. at tinanong ko siya, masaya ka ba? Pag nabi niyang oo, o sige, suportahan ta ka. Suportahan kita. Madalas nating marinig ang salitang walang basagan ng trip. Para bang ang pinakamahalaga sa ating buhay o sa iyong buhay ay ang iyong sariling kaligayahan lamang. Na sinasabi mong basta masaya ako, basta happy ako, wala kayong pake. Wala kayong pakialam. Ngunit mga kapatid, iba po ang itinuturo sa atin ng ating Panginoong Hesukristo patungkol sa kaligayahan. Sa tunay na kasiyahan. Na sa kanyang Sermon on the Mount, sinabi ng ating Panginoong Hesus rito kung sino ang tunay na masaya. Tunay na maligaya ang buhay. At yun nga ang ating nabasa kanina. Na sinasabi niya na mapapalad o masaya ang mga dukha sa espiritu, ang mga nahahapis, ang mga mapagpakumbaba, ang mga nagugutom at nauuhaw sa katwiran, ang mga mahabagin, ang mga may malinis na puso, ang mga mapagpayapa, kahit ang mga inuusig dahil sa katwiran. Ngayon po ang tanong para sa atin, posible ba ito na mangyari sa ating buhay? Na maging masaya ka, na maging masaya tayo sa buhay? Of course. Ang sagot, oo naman. At ang sikreto, mga kapatid, ay nasa unang utos ng Diyos. Yan ang sikreto para maging maligaya ka. Anong sinasabi? Huwag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos sa harap ko. Ang ibig sabihin, dapat nating unahin ang Diyos sa lahat ng bagay. Mahalin natin siya ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong pag-iisip. At ano ang kaniyang pangako sa atin? Anong pangako sa atin ni Jesus? Na kapag inuna natin ang Diyos, kapag inuna natin ang kaniyang kaharian at ang kaniyang katwiran,
Anong sabi niya? Idaragdag niya sa atin ang lahat ng ating mga pangangailangan. But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. So siya na ang magkakaloob, siya na ang magbibigay ng lahat ng ating mga pangangailangan. Kaya nga, yan ang ginawa nating tema sa ating pag-aaral. Unahin ang Diyos. Nasa ilalim ng temang iyan, mayroong 2 punto. Ang una ay hanapin natin siya. Pangalawa, paglingkuran natin siya. Siyang makikita natin sa Heidelberg Catechism, Lord's Day 34. Unahin natin. Tingnan natin. Ang una, hanapin siya. Again, sa Matthew chapter 6, verse 19, ang sabi roon, sabi ng Panginoon, huwag kayong magtipon ng mga kayamanan para sa inyong sarili sa lupa, na dito ay naninira ang bukbok, at ang kalawang at ang mga magnanakaw ay nakakapasok at nakakapagnakaw. Ito mga kapatid, ang siyang malinaw na itinuturo sa atin ng Heidelberg Catechism sa tanong at sagot 95. Na huwag tayong maglagay ng anumang idolo, anumang Diyos-Diyosan sa ating puso. At huwag tayong magtiwala sa sino man o anuman maliban sa tunay at buhay na Diyos. Totoo at buhay na Diyos. Na ang lahat ng kayamanan at seguridad na gawa lamang ng tao, lahat ng iyan ay lilipas. Lahat ng iyan mawawala. Na sa kaloob-looban natin, mayroong isang kakulangan na tanging ang Diyos lamang ang siyang makapupuno, makapagsasatisfy sa iyo, sa atin. At hanggat hindi natin ito nakikita, hanggat hindi natin ito nauunawaan, patuloy at patuloy lamang tayong maghahanap ng kasiyahan sa maling mga bagay. Na maging ang ating mga investments, maging ang ating pinanghahawakang insurance plan ay bahagi lamang ng pansamantalang seguridad sa ibabaw ng mundong ito. At oo, hindi naman natin ibig sabihin na hindi na tayo dapat magplano sa buhay. Ngunit, kung ating uunawain, makikita, at sana makita natin, na kung dito mo na inilalagay ang iyong buong pagtitiwala at lahat ng kasiguridohan sa halip na sa Diyos, kapatid, nagiging Diyos-Diyosan mo ang mga ito sa iyong puso. Unawain sana natin na kung gaano talaga natin kailangan ang Diyos sa ating buhay. Kaya sinasabi niya sa atin, hanapin natin siya. Araw-araw, hanapin mo siya. Ngayon again sa Matthew chapter 5, verse 6, sabi ng ating Panginoon, Matthew chapter 5, verse 6, sabi ng ating Panginoon roon, mapapalad ang mga nagugutom at nauuhaw sa katuwiran, sapagkat sila ay bubusugin. At rito, in context, alam ng mga tao ang
tunay na gutom at tunay na uhaw. Na ang kanilang pagkain at inumin ay nakadepende sa ulan at ani. Na kapag dumating ang tagtuyot, dumating ang tag-ulan, hindi lang po ito abala sa kanilang buhay, kundi ito ay malaking banta sa kanilang buhay. Kasi noon ay wala naman silang refrigerator na pwede nilang pagtaguan ng pagkain. O wala naman doon na convenience store na anumang oras pwede silang bumili at pwede silang pumunta roon anumang oras. Kaya masasabi po nating ganito ang larawan ng dapat nating paghahanap sa Diyos. Hindi lamang kapag may oras tayo. Na sa bawat araw, given, may oras ka, may panahon ka sa iyong trabaho. Lagi kang may oras sa iyong mga kaibigan. Lagi kang may oras sa iyong mga katrabaho. Lagi kang may oras para magpahinga. Pero ang tanong, ang oras mo para sa Panginoon? Oras mo para ikaw ay mag-devotion. Oras mo para ikaw ay manalangin. Sasagot mo, Pastor, ayun, minsan na lang kapag hindi ako pagod. Sasagot mo, ayun, kapag meron na lamang akong extra time. Ang bihira, parang ang Panginoon sa iyo, sa atin yan, ay para na lamang siyang isang item sa ating schedule na po pwede nating ipagpaliban. Kakalungkot. At ito pa, ang paghahanap sa Diyos ay hindi lamang kapag wala ng ibang pagpipilian. Parang yung isa mong kaibigan na hindi mo na kinakausap pero bigla kang magchat-chat. O bigla kang tatawag sa kanya kasi meron kang malaking kailangan. Mga kapatid, hindi po ganoon ang tunay na relasyon sa Diyos. Hindi siya ang ating last resort. Yung huling matatawagan. Kundi siya dapat ang una nating nilalapitan. Kaya nga sa ating mga deacon, dapat tinatanong ninyo ang mga recipients ng benevolence. Lumapit na ba sila sa Diyos? Una ba silang lumapit sa Diyos? Kasi hindi lamang naman tayo dapat nakatuon sa pisikal na pangangailangan, kundi sa espiritual na kalagayan din nila. Spiritual na kalagayan din ng ating kapatid na iyan na lumapit sa atin. Dahil higit pa sa tulong na material, ang pinakamahalagang bagay na maibibigay natin sa kanila ay ang pagpapakilala sa Diyos bilang kanilang tunay na provider, tunay na magkakaloob ng kanilang pangangailangan sa oras na iyon. Ng kanilang pangangailangan, lumapit ka na ba una sa lahat sa Diyos? Gaya ng nagugutom at nauuhaw. Diba pagka gutom ka, pagka uhaw ka, hindi ka mapapakali eh. Hindi ka mapapakali hanggat hindi ka nakakainom. Hindi ka nakakakain. Sana ganoon din yung ating paghahangad. Ganoon din ang ating paghahanap sa Diyos. Hanapin natin siya
ng mayroong matinding pagnanasa. Hindi bilang isang bagay na optional, kundi bilang isang pangunahing pangangailangan natin sa buhay, ang Diyos. At ano ang pangako ng ating Panginoong Jesucristo? Sabi niya, mapapalad ang nauuhaw at nagugutom sapagkat sila ay kaniyang bubusugin. Siya lang makakapagbigay sa iyo ng satisfaction, ng tunay na kaligayahan. Na kapag hinanap natin siya ng buong puso, matatanggap natin ang kaniyang kaganapan, isang kasiyahan at isang kayamanan na hindi kailanman mawawala. Hindi kailanman maglalaho. Ganyan ang paghahanap sa ating Panginoon. Pangalawa, paglingkuran natin siya. Napansin po ba ninyo kung paano tayo maghanda? Paano tayo mag-prepare kapag mayroong espesyal na okasyon? Sabihin natin, kapag may birthday, sinisigurado nating masasarap ang pagkain. At tinitiyak natin na magiging maganda ang venue kung saan gaganapin yung birthday celebration. Tapos gusto natin may swimming pool. Let's say kapag may bakasyon, ginagawa natin, pinag-iipunan natin yan. Tinatansya natin kung saan mayroong pinakamaganda, mayroong pinakasulit yung magiging gastos ninyo. At sinisigurado nating magiging memorable, Instagrammable ang bawat sandali. At sigurado, dahil maraming holiday ngayong buwan ng Abril, meron na tayong mga naka-schedule kung saan tayo pupunta, kung saan tayo magbabakasyon. Maybe Ilocos, Boracay, Palawan, Pangasinan, or saan man. Kay schedule na. Kapag bibili tayo ng gamit, checkin natin sa ating Shopee account, sa ating TikTok account, sa ating Lazada. Pinag-iisipan nating mabuti kung anong magandang brand. O kung ano yung sulit, titingnan natin lahat ng reviews kung maganda ba. At tinitiyak talaga natin yung magtatagal talaga sa atin. At totoo, ginagawa natin ang lahat ng ito dahil ayaw nating masayang ang ating pera na mapunta lang sa wala. Ayaw nating masayang ang ating oras. Ayaw rin nating masayang ang bawat pagkakataon. Parang sasabihin mo pa, once in a lifetime lang naman, once in a year lang naman yan. Pero mga kapatid, naitanong na po ba natin sa ating sarili na sa dinami-rami ng ating pinaglalaanan, talagang todo bigay tayo sa ating effort para lang maganap ang mga iyan. Naitanong na ba natin, nailaan na ba natin ang ating buhay sa pinakamahalagang bagay? Ang pinakamahalagang bagay ay ang paglilingkod sa Panginoon. Ang maglingkod tayo sa Diyos.
At ayon sa Heidelberg Catechism, question and answer 94, na ang unang utos ay nagtuturo na dapat nating iwasan at layuan ang lahat ng Diyos-Diyosan. At hindi lang ito tumutukoy sa ribulto. Ito po ay tumutukoy rin sa modernong anyo ng idolatry, ng Diyos-Diyosan. Na kapag mas pinapriority na natin ang ibang bagay, yan ay Diyos-Diyosan. Or let's say, kapag mas priority na sa iyo ang opinyon ng ibang tao, tandaan mo ito. Kahit pa iyan ay mula sa isang kilalang tao, o sabihin natin siya ang pinakatanyag na advisor, kung ito ay higit nating pinakikinggan kaysa sa kalooban ng Panginoon, nagiging idolo na ito sa ating buhay. Sa halip na ang Diyos ang ating pinakamataas na tagapayo, na magbibigay sa atin ng mahusay na payo, mas pinaniniwalaan natin ang karunungan ng tao. Isang karunungang limitado at hindi perpekto. Yes, ako man hangang-hanga sa mga nagbibigay ng payo na nakikita natin araw-araw pag nagbabrowse tayo ng ating Facebook, ng ating timeline, ng ating social media, nakikita natin iba't iba, marami. At napapabilib tayo. Pero wag mong aalisin sa isipan mo na ang lahat ng iyan mayroong limitasyon. Lahat ng iyan ay hindi mo makikita ang malaking pangangailangan mo sa Diyos. Kapatid, mga kapatid, ano man po ang sabihin ng mundo sa atin, walang makakapantay sa karunungan ng Diyos. Walang mas dadakila na payo, na patnubay, kundi ang salita ng Diyos. At itinuturo sa atin ang unang utos na dapat nating kilalanin. Sagot 94. Ang tanging tunay na Diyos. Magtiwala lamang sa Kanya at magpasakop tayo sa Kanya. Yan ang sinasabi sa atin ng unang utos. Nasa Sermon on the Mount, sinabi ni Kristo, diba? Na maraming tao ang nababahala sa kanilang buhay. Na maraming tao nag-aalala kung ano ang kanilang kakainin, kung ano ang kanilang iinumin, at kung ano ang kanilang isusuot. Yan ang ating ding mga alalahanin sa buhay. Totoo yan. Ngunit ano ang kanyang sinabi? Ano ang kanyang habilin sa atin? Mga kapatid, sabi niya, hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian. Hanapin muna natin ang kanyang kaharian at katwiran, at ang lahat ng bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Na hindi po ibig sabihin ng talatang iyan ay makakaligtas na tayo sa anumang pagsubok.
O sabihin natin, kapag ginawa mo yan, yayaman ka. Ang ibig sabihin yan, kundi kapag ang Diyos ang inuna natin sa ating buhay, ang sinasabi niya riyan sa atin, siya ang magpupuno ng ating tunay na pangangailangan. At ang ating tunay na pangangailangan ay matatagpuan mo lang kay Kristo. Si Kristo ang siyang dapat nating hanapin at pagtiwalaan higit sa lahat. Na kapag sinabi sa atin ng ating Panginoong Hesukristo na hanapin muna natin ang Kaniyang kaharian, ang ibig sabihin nun, mga kapatid, unahin natin ang ating relasyon sa Kanya. Na ating palalimin, na ating paigtingin, patatagin ang ating relasyon sa Kanya. Na lubos natin siyang pagtiwalaan, na sa ating susundin ang Kanyang mabuting kalooban, at tayo ay lubos na magtiwala lamang sa Kanyang mabuting layunin, Kanyang probidensya. At oo, hindi niya ipinangako sa atin na magiging madali ang buhay sa ibabaw ng lupa. Hindi naman talagang totoo eh. Hindi madali ang buhay dito sa lupa. Ngunit kapag ika'y nagtiwala kay Kristo, isang tiyak tiyak talaga, na hindi niya tayo pababayaan. Ang Diyos, si Jesus, ang siyang noon, ngayon, magpakailanman, hindi siya nagbago. Hindi siya nagbabago. Kaya hindi tayo tinawag. Sa ating binasa kanina sa Matthew chapter 6, hindi po tayo tinawag para mag-alala sa buhay. Tayo'y tinawag para manampalataya sa Diyos. Tinawag tayo para magtiwala sa Diyos. Sabi nga ni John Calvin sa kanyang librong Institutes of the Christian Religion, at gusto kong i-quote, sabi niya, "The providence of God is the support of faith. For if we believe that the care of God is extended to us, we should not doubt that He will supply us with whatever we need." Kaya sa bawat sitwasyon, sa bawat gawain, tanungin natin ang ating sarili. Inuuna ba natin ang Diyos sa ating buhay? Pinagtitiwalaan ko ba ang Diyos sa lahat ng bagay? Kapag ang sagot natin riyan ay oo, isang sigurado, hindi niya tayo pababayaan. Titiyakin niya na siya na ang may kontrol ng lahat. Siya ang bahala sa atin. Siya ang magpupuno ng lahat ng ating mga pangangailangan. Sa aking pagtatapos, sa ating pagsunod sa unang utos, nakita natin ang paghahanap natin sa Diyos at ang paglilingkod natin sa Diyos. Gawin natin yan ng buong puso. Trito, nakikita natin, syempre, ang ating malaking kakulangan, malaking kahinaan, na sa lahat ng utos na iyan, talagang bagsak. Na sa sariling kalakasan natin, hindi natin kayang masunod ang kautusan ng Diyos ng perfect.
ng lubos. Dahil lagi tayong nagkukulang. Dahil lagi tayong bumabaling sa ibang bagay. Laging merong inuunang ibang bagay. Subalit rito'y dapat magpasalamat tayo sa Diyos. Salamat sa malaking biyaya sa atin ng Diyos. Sapagkat ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak na si Jesucristo. Na ang ating Panginoong Jesucristo ang siyang ganap na sumunod, ganap na tumupad ng kautusan ng ating banal na Diyos. Hindi niya lang iyon sinunod basta lamang para sa Kanya, kundi sinunod niya iyon, tinupad niya iyon para sa iyo at para sa akin. Siya ang nagdusa doon sa krus ng Kalbaryo upang tayo'y Kaniyang matubos mula sa ating pagsamba sa Diyos-Diyosan. At siya ang ating tunay na katwiran. Tunay na katwiran na bumubusog sa ating gutom. At siyang nagbibigay ng kaginhawahan sa ating pagkauhaw sa Kanya. Kaya sa ating pang-araw-araw na buhay, mga kapatid, lagi nating tatanungin ang ating sarili. Si Kristo ba talaga ang aking inuuna sa aking puso? Siya ba ang hinahanap ko araw-araw higit sa lahat? Mga kapatid, walang ibang makapagbibigay ng tunay na kasiyahan kundi si Kristo lamang. Kaya hanapin natin siya. Hanapin natin siya. Pag nakita mo siya, huwag mo siyang ignorin. Huwag mo siyang talikuran. Nakita mo siya, magtiwala ka sa Kanya. Magtiwala tayo sa Kanya at mamuhay tayo para sa Kanyang kaluwalhatian. Mamuhay tayo para sa Kanya lamang. Amen. Ay manalangin sa Diyos. Dakila naming Diyos, marami pong salamat sa salita mong ito na aming napakinggan. Nakita namin sa aming mga sarili na kami ay kapos sa katwiran. Ngunit salamat dahil sa katwiran ni Kristo na siyang tumupad ng lahat ng iyong kautusan ay napasa amin. Kami naging matuwid dahil sa Kaniyang mga ginawa. Doon sa krus, nakita namin ang iyong malaking pag-ibig. Napakadakila ng iyong pag-ibig. Sa aming sarili, wala kaming magagawa kung wala ang iyong malaking biyaya. Nawa, panalangin namin na patuloy mo kaming turuan. Tulungan mo kami na aming maisapamuhay ang iyong mga kalooban sa aming buhay. Bigyan mo kami ng kalakasan, O Diyos, na ito'y aming matupad, alang-alang kay Kristo. Patawarin mo kami sa lahat ng aming mga kasalanan na nagawa laban sa iyo. Kailangan namin ang patuloy mong pag-iingat at patuloy mong pagsama sa amin sa araw na ito. Ilayo niyo po kami sa lahat ng masama. Sa pangalan ni Jesus. Amen.